Dahil daw nagbaha, ang dahilan daw niyan, dahil malakas ang hangin. Malakas ang hangin sa utak ni Marcos, puno ng hangin. Ang utak ni Marcos, puno ng hangin. Ang utak ni Marcos. Oh. Mga kapatid, tanong mo sa inyo, ramdam ba ninyo ang tamang pag-iisip na sinasabi natin, Pangulo? Aristohin, palayasin si Marcos. Aristohin, palayasin si Marcos. Aristohin, palayasin. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po ni Pangulong Roddy Duterte po, wala pong bawal ang mag-rally against the administration. Bakit? Dahil demokrasya po tayo. Diba? Ngayon po, ang nangyayari po, parang diktador na po ang Pangulo ng Pilipinas. Totoo, Marcos tuta, diktador, Hitler. Marcos tuta, diktador, Hitler. Marcos tuta, diktador, Hitler. Ngayon po, saan na po ang demokrasyang pinangako ng ating mga unang naging presidente sa panahon ni Marcos Jr.? Bawal na po tayong mag-rally dahil marami po dyan nakapaligid sa atin non-uniform personnel ng ating AFP at saka PNP nakamasid sa atin. Di ba? Pag nakita nila na dumarami na yung tao, andyan na po sila nakaharang. Hindi nila gustong marinig ang ating mga boses, ang ating mga hinaing. Kung ano po ang problema ng ating mamamayan, kung ano po ang problema ng ating bayan. Gusto po nila, i-check po ninyo, lahat po tayo dito, may cellphone. Nakikita ba ninyo ang SMNI, ang live na to? I-search ninyo kung nakikita ba. Inurgur na! Inorgor na, yun ang term ni Kairek, di ba? Pero nakakalungkot po mga kapatid. Dahil hindi rinig at ramdam ng mga Pilipinong gustong sumama sa atin dahil sa FB, Twitter, ano pa man yung mga social media, ano dyan, hindi po nakakarating yan dahil isa-isa po nila yan na hindi po marinig ng ating mga kababayan kung ano po ang mga pinagsasabi natin issue laban po sa administration na nakikita po natin mali. Nakakalungkot mga kapatid. Alam niyo po, ako ay isang OFW advocate. Marami na po tayong natulungan mga OFW. Marami po sa ating mga OFW umalis po ng bayan. Dahil wala po silang nakita kasiguraduhan, trabaho kahit nakapagtapos pa ng pag-aaral, pumunta po sila ng abroad, kapit patalin. Alam niyo bakit? Dahil pag dito po sila sa ating bayan at sila ay nakapagtapos ng kung anumang kurso na yan, wala po silang mapasukan ng trabaho. Ang ginagawa po nila, kahit may mga anak sila dito sa Pilipinas, iniiwan nila kaysa makita nila kanilang mga anak na hindi makapag-aral, hindi makakain at walang bahay na matutuluyan na maganda. Nakalungkot po. Marami po akong testimony sa ating mga OFW. Mayroon po akong nakausap dyan po banda sa area ng Gapan, sa Nueva Ecija. Kumakain po kami. Alam niyo po, nung nakita po ng isang OFW, na isa po akong OFW advocate, lumapit sa akin. Sabi niya, sir, nakita po yung 3 anak kong babae. Iniwan ko po yan 7 years old, 5 and 3. 10 years, 15 years na po kami sa abroad, nagtatrabaho. Ang nakakalungkot po, sir, sa taon na hindi kami magkakasama, hindi ko na po kilala ang ugali ng ating mga anak. Di ba po nakakalungkot na wala po yung quality time dahil wala pong trabaho dito sa Pilipinas. Pero alam niyo po, sir, ito ang mas nakakalungkot. Sa tuwing tumatawag po ang aking mga anak sa akin, kami mag-asawa na sa abroad, ano po palagi ang sinasabi namin sa kanila pag tinanong kami na aking mga anak? Daddy, mami, kumusta na po kayo dyan sa abroad?
Alam niyo po sir, palagi namin sagot. Okay lang po kami dito na, masaya naman kami dito. Basta mag-aral lang kayo ng maayos. Kami ng tatay niyo po, maayos kami dito sa Pilipinas, sa abroad. Pero ang hindi po alam ng aming mga anak sir, umiiyak po kami mag-asawa sa isang staff room. Dahil hindi totoo ang aming sinasabi sa aming mga anak. Dahil kami, masaya na po kami sir, makakain ng noodles doon sa staff rooms na yun ang hindi alam ng aming mga anak. Di ba po, napakalungkot ng ating mga OFW ay lumalaban doon para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Tapos ang ating administration po ay hindi nila inaalagaan ang ating OFW na sila ang isa bumuhay sa ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Comparison po, Duterte administration, Marcos administration para sa ating mga OFW. Ano ba ang ginawa sa 2 taon ng pamumuno ng Marcos Jr. para sa ating mga OFW? Ano? Wala ang bubudol. Bakit? Pero ang ating former President Roddy Duterte po, anong ginawa para maramdaman ng mga OFW ang kanyang pagmamahal sa ating mga OFW? Ano? Una, binigyan niya sila ng OFW Bank. Bakit? Para pagdating ng remittances ng ating mga OFW, hindi na po sila mahihirapan dahil meron na silang sariling bangko. Di ba? Ang administration Marcos, anong ginawa? Wala. Di ba? Nakakalungkot. Pangalawa, mayroon akong isang kasama, mga OFW umalis sa Pilipinas, batang-bata pa, 20 years old, pataas, bumalik sa Pilipinas po, 50, 60, may maintenance na, may sakit na, dahil yung lakas nila, inubos nila sa abroad. Pero anong ginawa ng ating President Roddy Duterte? Gumawa po sila ng isang proyekto para sa mga OFW. Andyan po ang OFW Hospital. Yes! Ganyan po ang pamumuno na hinahangad natin para sa ating bayan. Nasa puso po, hindi po para sa kanilang mga bulsa. Di ba? Si President Roddy Duterte, OFW Bank, para sa remittances ng ating mga OFW, o OFW Hospital, para alagaan, kalingain ang ating mga OFW pag-uwi ng Pilipinas as sila'y may mga maintenance na. Di ba po? Pero tanong ulit, ang administration na to, ano bang ginawa para sa ating mga OFW? Party doon, party dito, at singhot doon, singhot dito. Pangatlo, di ba ang daming ginawa ang former President Roddy Duterte para ipakita ang pagmamahal sa ating mga OFW at sa ating mga overseas Filipinos po. Pangatlo, dahil nagkakagulo po sa pag-process ng mga papeles document ng ating mga OFW, lumabas, umuwi, bumalik. Anong ginawa ng ating former President Roddy Duterte po? Ginawa po niya ang Department of Migrant Workers para po lahat ng problema ng ating mga OFW ay doon na po, isa na po ang kanilang tinatakbuhan para mapaayos ang ating OFW. Tanong ulit, ano bang ginawa ng Marcos Jr. para sa ating mga OFW? Pangutot sa OFW, hindi pagkalinga. Okay. 2 days ago, mayroon pong akong kaibigan galing po ng Canada. Nagbakasyon lang siya dito. Alam nyo, ang sabi niya sa akin, kapatid, alam nyo ba, nung panahon ni President Roddy Duterte, taas noo kami
na kinikilalang mga Pilipino dahil sa pinakitang pagmamahal ni President Rodney Duterte para sa ating mga Pilipino. Ngayon, kapatid, ang sabi niya sa akin, hindi na po namin maitayo ang aming maiangat ang aming mga noo dahil nakakahiya na po sa international country, mga ibang country, dahil ang naririnig nila, corruption, addict, kung ano-ano pa. Hindi kami proud na bilang isang Pilipino dahil ang mga banyaga, ang tingin nila sa amin ay tulad ng namumuno ngayon sa ating bayan. Papayag ba kayo doon? Hindi! Kaya mga kapatid, iyan ang dahilan kung bakit andito po tayo at sumisigaw ng Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat mga kapatid. Ayos! Narinig natin ang boses na nag-a-advocate ng isa sa pinakahaligi ng ekonomiya ng bansa, ang ating mga manggagawang Pilipino na nagsasakripisyo sa abroad. Bago po ang panghuling pagpapahayag at ang community prayer with a song at ang ating commitment